Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Especially dito sa lalawigan ng Maynila. Kumusta po kayo? And meron lang po akong gustong reaksyonan na kung saan ay merong isang representante o representative, no, ng Maynila na umangal at sinabihang traidor nga daw ang ginawa. Pagta-traidor nga daw ang ginawa ni Yorme Isko Moreno kay Mayor Hani Lacuna. So, meron akong ipapanood sa inyo mga kababayan, isang video na kung saan nagsasalita itong si Representative Chua na walang isang, parang ang gusto niyang mangyari doon ay walang isang salita itong si Yorme. At sinabi niya doon na nangako daw si Yorme na hindi natatakbo, magre-retiro na daw. Ngunit ngayon bigla daw nag-declared si Yorme na tatakbong mayor ulit ng Maynila pagkatapos ng hindi pinalad sa pagtakbo nitong presidente nung nakaraang halalan. So meron pong video dito, no, na aking ipi-play. At ito daw ay patunay na nag-traidor si Yorme. So dito, umpisa pa lang re-reactionan ko na ha. Ito, play natin. Hay, unti-unti na natin narating ang mga pangarap natin para sa mga Manileño. Kaya kailangan ituloy mo, ate. Kayang-kaya mo yan. Yorme? Oh, narinig nyo? Anong sabi ni Yorme Isko Moreno kay Mayor Hani Lacuna? Sabi ni Mayor Hani Lacuna, "Hay, unti-unti na nating nakamit ang ating ambisyon or pangarap para sa Manila." So, yung time na yan, kasalukuyang mayor si Yorme. Kaya anong sabi ni Yorme Isko Moreno? Kaya ituloy mo, ate. Kaya? Ngayon, dyan pa lang sa sinabi ni Yorme. Kasi unti-unti na nga nilang natupad ang mga pangarap nilang dalawa para sa bayan or para sa lalawigan ng Maynila or Manila City, sentro ng Pilipinas. So, inumpisahan ni Yorme, nagtayo ng mga proyekto, kung ano-anong proyekto para sa ikakaunlad ng bayan at para sa taong bayan ng Maynila. So, sabi nga ni Yorme, kaya ipagpatuloy mo, ate. Anong sagot ni Mayor Hani? Kayang-kaya. So, ngayon maitanong ko lang kay Representative Chua, yun bang mga inumpisahan ni Yorme noon, pinagpatuloy ba ni Hani? Yun bang pagpapatayo ng mga proyekto katulad sa mga pinagpapatayo ni Yorme? Ni isang proyekto ba may naitayo ba si Hani? Wala. So ngayon, kung ikaw na sa katayuan mo, nagtanim ka ng palay, paano mo patatabain ang palay? Paano mo palalaguin at padamihin at hitik sa bunga? Kung pinatayo mo na yung palay, hindi inaabunuhan. 'Di ba? Si Yorme nagtanim ng palay. Nung nagbakasyon si Yorme, pinalit si Hani. Anong nangyari sa palayan na tinanim ni Yorme? Inabunuhan ba ni Hani? Inisprehan ba niya ng insecticide, pesticide para lumago at hitik ang bunga? Ni isang spray wala akong nakita. Tandaan mo, Representative Chua, Manila din ako. Noong panahon ng baha, wala akong nakitang Hani Lacuna. Noong panahon na marami ang krimen sa Maynila, wala akong nakitang Hani Lacuna. Noong panahon na maraming nangangailangan, isa na dyan ang mga senior citizen. Pinagpatuloy ba ni Hani Lacuna? Wala. Kaya ngayon, Representative Chua, maitanong ko lang. Kung ikaw na sa katayuan ni Yorme, ikaw ang nagtanim, paano mo papakainin ang taong bayan na tinaniman mo? Samantalang yung kasalukuyang nakaupo bilang mayor, hindi naman inabunuhan at hindi naman pinalago ang tinanim ni Yorme. So, may karapatan si Yorme na bumalik. Kasi nakakahiya po, inumpisahan ni Yorme, hindi pinagpatuloy. Alam mo, sa totoo lang, ito mga kababayan, lalong-lalo na sa Manila, ako po kasi lumalaki po ako nakapaligid sa akin politician. Yan po kasi ang sakit ng politiko sa ating bansa. Kapag ang kalaban mo natalo at ikaw ang pumalit, lahat ng proyekto niya, burado. Yun naman totoo eh. Tanggapin natin ang katotohanan.
Kapag ang politician natalo, ikaw ang pumalit, lahat ng dating proyekto niya burado. Kasi may panibago kang proyekto. Na kung saan yung politician unang tinalo mo, may mga nakalaan na pondo yun para sa proyekto. Pero sa anong ginawa? Binura. Kasi gagawa na naman panibagong proyekto ang kasalukuyang nanalo. So, ganyan ang nangyari kay Yorme at kay Hani. Kaya nga sabi ni Yorme, kaya ipagpatuloy mo ate. Kaya? Sabi ni Hani, kayang-kaya. Paano naging kaya? Anong nangyari sa senior citizen budget? Anong nangyari sa mga proyektong pagpapaganda sa mga infrastruktura ng Maynila? Anong nangyari sa mga pagpapatayo ng mga kondominium para sa mga squatter? Pinagpatuloy ba ni Hani? Wala. Bagko si Hani tahimik lang. Parang bilyar lang yan eh. Si Mark, tahimik lang. Di ba? Patuloy natin. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Naman. We feel betrayed. Why? Kasi wala nung sinabi niya sa amin eh, hindi siya tatakbo eh. Diba? Right from the very beginning, at sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi ko lang, panoorin niyo lahat ng mga interview sa kanya. Oh, nangako daw si Yorming hindi tatakbo at wag daw, sinabi daw niya kay Representative Chua na wag makinig sa mga chismis at hindi daw mangyayaring magkakalaban si Yorme at si Hani. Simple lang yan eh. Kung, simple lang. Ako ayaw ko makipag-away, simple lang. Ulitin ko. Kapag ikaw, Kong, nagpatayo ka ng sports complex, Kong, tapos natalo ka, ang pumalit anak o asawa mo. Hindi pinagpatuloy ng anak mo. Hindi pinagpatuloy ng anak mo. So ngayon, pangalan mo doon ang nakalaan. Pangalan mo doon ang nakatalaga. Ngayon, sino ba ang mapapahiya sa taong bayan? Noong eleksyon, sigaw ka ng sigaw. Kapag ako nanalo, magpatayo at tayo ng ganito. Ngayon, inumpisahan mo, haligi pa lang. Pader, walang bubong. Natalo ka kasi hindi natapos na ang termino mo, hindi pa tapos yung proyekto. Ang pumalik sa'yo, anak. Or ang pumalit sa'yo, asawa mo. Hindi pinagpatuloy ng anak mo, hindi pinagpatuloy ng asawa mo. Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, yehe, okay lang, hindi ko naman termino. Tapos naman na ako. Kung ang pagtakbo or pagpasok sa politiko parang shabu yan. Pag naumpisahan mo na, maaagdik ka. Lalong-lalo na kapag malaki ang makurap mo. Hindi ko sinabing kurakot ka. Sa politician, hindi ko masasabing walang kurap. Walang politisyang malinis, tandaan nyo yan. Hindi rin naman ako naniniwala na tatakbo ako bilang politiko, hindi ka gastos. Niwala ka ba, tol? Na kapag tumakbo kang kagawad, tumakbo kang barangay chairman, hindi ka magbibigay? Oh. Try mo tumakbo ng kagawad o barangay chairman o masking congressman na hindi ka magbibigay. Tignan lang natin kung mananalo ka. Oh, kaya nga isa lang ang masasabi ko eh. Ang pagpasok sa politiko parang shabu yan. Kapag natikman mo na, uulit-ulitin mo pa. Tapos si Yorme, questionin mo, traidor, kasi nagsabi na hindi na siya tatakbo at magre-retiro na. My God, kung ikaw, ilang taon ka nang nagserbisyo sa politiko, sa bayan, bilang isang representative, di ba pabalik-balik ka? Kasi ang politiko, parang shabu yan. Kapag natikman mo, uulit-ulitin mo. Kapag nahuli ka, tigil mo. Ganun ang politician. Kapag natalo ka, tigil ka. Eh, kung gusto mong tumakbo ulit, wala na bang rights? Alam mo sa totoo lang kung si Yorme, kahit si Alfredo Lim nga, naihi na sa Salawal, tumakbo palang mayor eh. Si Yorme pa kaya, mas bata pa sa'yo kong. Simple lang naman ang sabi ni Yorme dun eh. Diba? Ate, unti-unti na nating nakamit ang ating pangarap para sa Maynila. Kaya ate, ipagpatuloy mo. May tanong ko lang kung, naipagpatuloy ba ni Hani Lacuna ang inumpisahan ni Yorme? Wala. Oh, nagtanim si Yorme ng palay para sa Manilinyo.
Oh, si Hani ang pumalit. Inabunuhan ba ni Hani? Inisprehan ba niya ng insecticide para lumago at humitik ang bunga at ibigay sa taong bayan ng Maynila? Ni minsan nung baha, wala ko nakitang Hani. Ang mga senior citizen, umiindang kasi yung budget nila nawawala. Oh, may nabalitaan pa ako yung proyekto ni Yorme na pinamimigay, yung mga electric bike ba yon, e-bike, pinagbabawi. Oh, so nasaan yon? So tingin nyo si Hani mananalo pa sa sunod na eleksyon? My God, walang ganun. So yun lang yung aking reaction video. Hindi po pagtatraidor ang ginawa ni Yorme. Bagkos ayaw lang ni Yorme na inumpisahan na niya, hindi pinagpatuloy, siya ang mapapahiya doon. 'Di ba? Ako, tagal ko na sa Maynila, parang wala namang kilo si Hani, parang natutulog naman yata. 'Di ba? So yun lang, maraming salamat. Hindi po pagtatraidor yun. Real talk lang. Inumpisahan mo, pinabayaan niya, so ano gagawin mo? Kahihiyan ni Yorme yun. Inumpisahan ni Yorme yun eh. Hindi pinagpatuloy ni Hani. So ano gagawin ni Yorme? Babalik siya para linisin ang pangalan niya. Kasi in the end of the day, kung gusto ni Yormeng bumalik, masisira ang record niya. Hindi na siya pwede magiging mayor ulit. Bakit? Masisira siya sa tao. Yung inumpisahan yung proyekto, hindi pinagpatuloy ni Hani, pangalan ni Yorme nakalaan dun eh. Simple lang kung walang pagtatraidor doon. Ayaw lang ni Yorme na mabutasan. Yun ang totoo. 'Di ba? Thank you.